Hi sa lahat. Ang title ng video ito ay testimony ko tungkol sa takot sa buhay ko. So, i-share ko ang dalawang testimony tungkol sa akong fear sa buhay ko that na-choke ang word of God sa puso ko. Nabigay ni Jesus Christ sa akin. So, yung unang testimony ko ay when merong nadaan ako ng season sa buhay ko na ang hirap, ang daming tukso, ang daming problema, at there was a time na parang ako sa jail, tapos naiwan ako ng lahat ng tao, na-abandon ako. Hindi ko na feel ang pagmamahal nila, pagmamahal ni Jesus Christ, at alam ko hindi tama yon. Pero at that season, na-feel ko yon. At nagpa-pray ako, pero walang peace at joy sa puso ko. Nagbasa ako ng Bible, pero hindi ko naintindihan. Kasi puro yung focus ko kay problema ko. Ang takot ko, worry, stress. Kasi yung season yon, araw-araw sa stress out ako. It was like a life and death experience. And to the point that Father God, nabigay niya ang mga tao sa akin. Mga kaibigan ko at pamilya ko, at nasabi nila sa akin mag-pray. Praise God! Even when mahirap ang buhay. At first, na-admit ko sa'yo that mahirap yun. Paano ka i-praise the Lord when parang feel mo na wala siya sa katabi mo? At feeling mo na abandon ka. Pero hindi yun. He never left me. Tahimik lang siya kasi merong siyang nagagawa sa aking buhay that time. It was a season of reflection of anong tama at mali, discernment, wisdom, and understanding ng kailangan kong matuto. Pero mahirap kasi yung problema darating, kung tapos na akong na-solve ko na yung isang problema, meron ulit the next day and next day. Parang hindi nauubos ang problema. I don't know if na-feel nyo yun or experience nyo yun. But if you have, alam nyo. And it's like parang sa jailhouse ka, sa cell mo, at gusto mo lumabas na, pero hindi mo kaya. Pero yung pintuan, bukas na para sa'yo, para lumabas ka. At yung jail chains mo, it's open for you. Yung kailangan mo nang gawin, tumayo at lumakad paalis sa jail cell. Pero kasi sobrang focus ko sa fear and worry and stress out ko sa buhay ko, hindi ako nakalakad sa labas. Until sabi ko, pagod na ako, ayoko na to. Puno na ako sa takot ko. Try ko naman maging happy, praising God. Even kung wala, ganun yung problema ko talaga na-accept ko that kailangan ko si Father God, Jesus Christ, Holy Spirit, even though feel ko wala sila, but andun sila. He never left me. He never left me. That's why I'm sharing itong message, kasi
na-experience ko, and ngayon, alam ko how it feels. And He changed yung puso ko at isip ko. At ngayon, ang lakas kong tao. And not only physically, but mentally and emotionally. At He's giving me yung mga taong i-encourage ko sila, maging lakas loob. At focus kay Jesus Christ. Kasi nangyari sa akin at He delivered me sa lahat ng problema ko sa buhay. He gave me His love and peace. Yung second testimony, ako naman nag-preach, na-share, encourage ang pinsan ko. Kasi yung pinsan ko, nag-worry parate. So, parang yung pinsan ko, parang ako noon. Overthink, gano'n. So, alam ko how it feels. Nag-message ni Jesus Christ sa kanya that hindi siya nagbubunga ng magandang prutas sa buhay niya. Di ba sabi ni Jesus Christ, kailangan magbunga tayo ng prutas para gawin ang kalooban ng Diyos. Wala siyang prutas. So, yun ang warning ni Jesus Christ sa kanya. At yung solution, basahin ng word ni Jesus Christ sa Bible, mag-study it and gawin, repent, at maging yung virtuous woman of God sa Proverbs chapter 31. So, nabigay ko na yung message, pero bago yun, hindi ko nakita yung reply niya. Sabi daw niya, naku, ayaw kong marinig kasi alam mo, hindi ko makaya i-take yung message. Baka masama, hindi ko kaya. Wag mo na ibigay. Nabigay ko na. Hindi ko nakita yung message na yon. So, hindi ko na alam kung nabasa niya na gusto niya gawin. Bahala siya sa anong gusto niya gawin sa message. But sabi ko sa kanya, sana ma-reflect niya yung message at that ma-realize niya yung warning ni Jesus Christ. Hindi ibig sabihin tapos ka na, yun na yung buhay mo. Wala ka ng hindi ka na papasok sa langit. Hindi, meron naman siyang solution mag-repent. Pero focus siya sa takot niya. Worry siya. So, yung moral of the story is that kung focus ka sa takot mo, yung worry at stress mo sa buhay, kung bibigay ni Jesus Christ ang mensahe para sa iyo, baliwala lang yun, yung message niya. Kasi, ayaw mong pansinin yun Ayaw mong gawin. Kasi focus ka sa lies ni Satan sa buhay mo. Alam mo, takot, hindi galing kay Jesus Christ yan Sabi daw niya, hindi kita nabigay ng takot. Spirito yan ang takot, evil spirit. Nabigay ni Jesus Christ ang pagmamahal niya at ang peace niya at yung mindset niya sa iyo kung born again believer ka. Pero kung unbeliever ka, obviously, takutin ka, worrier ka. Kasi wala si Jesus Christ sa puso mo at isip mo. Pero sasabihin mo, ako born again, bakit focus ka sa takot mo? I know, mahirap at times na ganun, not to focus. But kung sasabihin mo, teka muna, born again ako Bakit natatakot ako? If Jesus Christ sa puso ko at sa buhay ko, bakit na matatakot ako? Sabi daw niya, huwag akong matakot. Trust in Him and obey. So, yun ang message ni Jesus Christ na gusto niya i-share sa lahat.
Sana natuto kayo at apply nyo sa buhay nyo that huwag maging takutin sa buhay. Trust God. Mahal ka niya. Sobra. Just obey. Magsisi sa lahat ng kasalanan mo. And one day, when time mo na, nagawa mo lahat yun, and time mo na mauwi sa langit, kasama mo na si Jesus Christ, at ang ganda sa langit, focus ka doon. Hindi sa takot mo dito sa mundo, problema sa mundo. Focus ka kay Jesus Christ. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.